I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys. Ito maganda to. Malalaman natin ang magiging resulta nito. Magiging resulta nito. Sa Miyerkules mga beswa. Shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Hello mga beswa. March 15, 2026. Happy blessed Sunday everyone. Ayan, mayroon tayong upload videos, updates. Ano kaya magiging resulta mga kababayan? Sabi dito mga bes, Comelec decision sa kaso ni Marcolita asahang ilabas sa Miyerkules. Nako, sabi po ng TNT at Abante. Yan. Ito ba kababayan, inahayag ng Komisyon ng Eleksyon, Comelec, na asahang ilabas sa Miyerkules ang desisyon sa kaso ni Senador Ronda de Marcolita kaugnay sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures, SUSI. Para sa 2025 election, medyo mainit ang aming balitaktakan dyan sa InBank. Ngayong Miyerkules, asahan na magkaroon ng desisyon ang komisyon. Ano ni Comelec Chair George Erwin Garcia sa panayam ng DZWB. Nauna nang sinabi ni Garcia na dapat ay mailalabas na ang desisyon, ngunit nagkaroon ng komplikasyon matapos i-refer na Office of the Ombudsman ang kaugnay na reklamo sa parehong akusasyon. Biro nyo guys. Yung salain niya kasi nilabas niya, di ba? 55 million ba yun? Correct me if I'm wrong. Pero yung campaign funds niya, ang laki. Ang tanong, saan galing? Question mark. Kaya nga, ito nagkaroon ng issue dyan ayan. So I think, inimbestiga ng Comelec. Diba? Batay sa susi ni Marcolita, bumastos siya ng 139.9 million sa kampanya sa senatorial election noong 2025, mas mataas kumpara sa idiniklarang statement of asset liabilities at network, which is ang salain. Ayan pala, 51.9 pala. Kala ko 55. Ito na guys, 51.9 million at walang idiniklarang donation. Yun ang masaklap, mga bes. Parang perjury, pagsisinungaling. Nako po, di natin alam yan. Pero, hintayin natin ang resulta niyan, mga bes. Oo nga naman, di ba? Ang laki, 100, magkano yung nagastos niya? 139.9 million. Sa kampanya lang yun, guys, Tapos, ang nilabas niya yung salain, 51.9. Hindi kayo naloka. Wow, yayamanin. Sabi dito, pero may nasabi naman yan doon sa interview niya sa sa channel ng INC na tumanggap nga siya, 'di ba? May kumbaga tulong lang daw 'yun. Kahit sabihin mo tulong 'yun 'di ba? Yun, bawal sa batas. Alam pa namin kung yung issue na na-rise ay parehas sa parehas doon sa aming iniimbestigahan. Dagdag ni Garcia, agay, patay kayo dito ngayon. Managot ang dapat managot. Matatandaan inamin noon ni Marcolita na hindi niya idiniklara ang mga kontribusyon na tanggap sa naturang eleksyon. Matapos umanong hilingin ng mga donor ang anonymity. Di ba guys, abogado di si Marcolita. Ba't ganun ang ginawa niya? Parang hindi niya alam ang tamang proseso pagdating sa mga ganitong klaseng donor. Kung natatandaan nyo, si Pangulong Marcos Jr. guys ay inalok siya ni Atong Ang. Yes, kung natatandaan nyo, si PBBM inalukan siya ng milyon-milyon na pera para sa kanyang kumpanya. Sa katauhan po yan ni Atong Ang. Alam po naman natin kung anong dahilan bakit siya nag-offer kay PBBM. Natural, para ma-safe ang magiging mga business niya dito sa Pilipinas. So ibig sabihin parang palakasan niya, 'di ba? Pero malas niya lang kasi I think alam na ni Pangulong Marcos Jr. ugali niyan no? Yung mga ganyang style. So
Matalino ang Pangulo guys, sa totoo lang. So dahil dito, ayan, ang issue ni Marcolita guys. Malalaman po natin yan sa takdang panahon sa resort ng kanilang investigasyon. Ako, what if? Ayun, doon na naman tayo sa what if na yan eh. 'Di ba? Paano yan kung lumabag siya sa code of conduct, tama ba? Wala akong alam dito guys, pero ina-updates ko lang. Di ba? So kailangan malaman din yan kung saan ba talaga ng pera. Di ba? Nako po. Di ba guys, bawal yan yung tumatanggap ka ng campaign donors. Nako, lalo na yung mga businessman na malalaki. Nagbibigay sila ng milyon-milyon kasi para maprotektahan sila. Para kapalit kumbaga pagtanaw ng utang na loob. Kapalit doon sa security ng kanilang mga business. So, kasi baka masita ng gobyerno, hindi nagbabayad ng tax. 'Di ba? So, yun mga kababayan. Desisyon sa kaso ni Marcolita, asahang ilalabas sa Miyerkules, kaya abangan po natin yan. Sana nga makulong. Para mabawasan yung Duterte Black. So, yun mga beswa. Sa'yo, ano po ang komento nyo dito? Kayo na bahala. See you again on my next upload. Bye 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 and bagus. God bless Philippines. Follow me and likes guys. Bye everyone.